Kahapon nasabat ng NBI ang higit 100 kilo ng depleted uranium sa Pasay City at sa Cagayan de Oro. May dalawang tanong agad ang mga Pilipino. Una, ano yun? Pangalawa, at mas nakakabahala, para ba ito sa isang nuclear bomb? Sagutin po muna natin ang pangalawang tanong. Ang depleted uranium po ay hindi ginagawang nuclear device. Ang depleted uranium ay isang uri ng uranium na hindi na po ganun kalakas ang radioactivity at mas maliit po ang tsansa na mag-nuclear explosion. Ang chain reaction na nagresulta sa isang nuclear explosion. So hindi po ito pang nuclear weapons. Pero gamit na gamit itong depleted uranium para sa ibang uri ng makabagong weapon systems. Ang depleted uranium kasi ay 1.6 times na mas dense kaysa sa tingga. Ibig pong sabihin nito, sobrang siksik itong bakal nito. At dahil po dyan, kayang-kaya nitong tumagos sa halos kahit ano. Yan po ang dahilan kung bakit ginagamit ang depleted uranium sa mga armor-piercing na bala o pambutas ng bakal ng mga tangke. Halimbawa po niyan ang 30mm cannon ng A-10 Thunderbolt na gamit ng mga Amerikano mula po sa Iraq hanggang sa Afghanistan. Meron din ang mga 120mm cannons sa mga modernong tangke. Pag ang kalaban ay kapwa-tangke, ang ginagamit na bala ng mga ito ay depleted uranium o kaya minsan ay tungsten. Wala pong explosives ang bala na ito. Sa simpleng paliwanag, ang anti-armor or sabot round ay parang isang higanting pana na sobrang tigas at sobrang siksik dahil nga gawa ito sa depleted uranium. Pag tumama ito sa ibang tangke, tatagos po ito na parang mainit na kutsilyo sa mantekilya. At dahil po sa sobrang init ng penetrator, sasabog yung mga ammunition doon po sa loob ng tangke. Ang tawag po dito ay kinetic energy penetrators. Energy at inertia lamang po ang gamit, hindi po explosives. Ngayon, sabi natin kanina na hindi na ito kasing radioactive ng ibang uranium isotopes gaya po ng U-235. Kaya hindi po ito ginagamit sa mga nuclear weapons. Yun lang, may radiation pa rin po ito na delikado kung malanghap mo ang mga particles at pumasok po sa loob ng baga. Kung mangyari po yon, maaari po itong magresulta sa cancer. Kaya nung matapos ang dalawang Gulf Wars, ang reklamo po ng Iraq, tumaas ang bilang nila ng mga cancer patients dahil po sa dami ng depleted uranium ammunition na ginamit ng mga Allied Forces noong 1991 at noong 2003 invasion. Ito rin po ang importanteng detalye. Yung nakumpiskang depleted uranium sa Pasay City, kinabibilangan po ng 80 kilos ng mga bloke at higit 6 na kilo ng depleted uranium powder. Yung uranium powder po ang kinatatakutan ng mga otoridad dahil madali itong makakontaminate ng mga lugar at ng mga tao na magreresulta sa kapahamakan. Baka nga po masinghot. Ito rin po ang isa pang pangamba. Hindi man pwedeng gawing nuclear device ang depleted uranium, maaari naman itong gamitin sa tinatawag na dirty bomb. Ang dirty bomb po ay conventional na explosive na ang pakay ay magkalat ng radioactive contamination sa isang lugar. Diyan po magagamit ang depleted uranium powder. Kaya yan ngayon ang inaalam ng mga otoridad. Saang bansa nanggaling itong depleted uranium materials? Paano ito nakapasok sa loob ng bansa? At dahil merong seller, edi meron sigurong buyer. Sino kaya ang nagbabalak bumili nito? At saan kaya niya ito gagamitin? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.